Medyo nagduda si Lasho, may tiwala ka bang harapin si Siwuya? Tapat na sumagot si Jiang Aijian, wala po. Walang imak ang iba, kung wala kang tiwala, bakit ka pa nagsasalita? Tiningnan ni Lasho sina Xiaoyu at Jiang Aijian, kung hihingi kayo ng tulong ko, dapat kayong lumapit sa akin ng kusang loob. Labis na natuwa si Jiang Aijian nang marinig ito. Siyempre po, sa sinabi nyo, Senyor, panatag na ang loob ko. Magalang na muling lumuhad si Xiaoyu, maraming salamat po, Master. Sa sandaling iyon, pagbati po sa Master. Lumingon ang lahat, at nakita nilang nagsimulang lumuhad si Zhu Honghong habang pumapasok sa bulwagan, sumusulong habang nakaluhod, nagpapatira pa, at inuuntog ang kanyang ulo sa lupa sa bawat hakbang. Halos mapudpad na ang sahig sa kanyang mga pagyuko. Ang pagpapakitang ito ay nag-iwan sa lahat na walang imik. Bilang pinakamahusay na tagapagbola ng Evil Sky Pavilion, perpekto na ni Zhu Honghong ang sining ng kawalang hiyaan. Kahit sa harap ng lahat, ginawa pa rin niya ang 3 pagluhod at 9 na pagyuko upang ipakita ang kanyang paggalang. Bahagyang sumimangot si Lasho habang pinagmamasdan siya. Nakarating si Zhu Honghong sa gitna ng bulwagan at muling yumukod, na nagsasabing, pagbati po sa Master. Tiningnan siya ng masama ni Ming Shiren at sinabi, Old Eighth, ano ba ang napakaseryoso na ikaw ay kumikilos ng ganito? Isa kang disipulo ng Evil Sky Pavilion, wala ka bang pakialam sa pagkawala ng mukha ng pavilion? Seryosong sumagot si Zhu Honghong, dapat pong bumalik ang disipulo sa Evil Sky Pavilion. Mula nang sumali ako sa pavilion, hindi ko pa nagawang maayos ang 3 pagluhod at 9 na pagyuko na ito upang ipakita ang aking pasasalamat sa mga tulong ng aking master. May katwiran naman ang kanyang sinasabi. Muling napatingin si Lasho kay Zhu Honghong, pangalan, Zhu Honghong pagkakakilanlan, Great Flame Human Paglilinang, Nascent Divinity Tribulation Realm, kahit na nakapagbuo lang ng 100 Tribulation Insight Avatar Cultivator, sa pinakamababa, nasa Nascent Divinity Tribulation Realm siya. Sa antas na ito, malayo na ito sa kung ano ang maihahambing sa Divine Court Realm. Tumayo ka at magsalita. Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Zhu Honghong, salamat po, Master. Ipakita mo sa akin ang iyong avatar. Susunod po ang disipulo. Agad na pinaganya ni Zhu Honghong ang kanyang primal energy at ipinatawag ang kanyang avatar. Ito ay isang mahalagang hakbang. Kung ang isang cultivator ay maaaring maging isang dakilang cultivator ay madalas na nakadepende kung kaya nilang buuin ang 100 Tribulation Insight Avatar. Hindi mabilang na mga cultivator ang bumagsak sa 10 Directions Universe. Pagdating sa 100 Tribulation Insight Avatar, ang pagkakumpleto ng avatar ay nagpapahiwatig ng potensyal sa hinaharap. Ang avatar ni CIU Honor ay lubhang kumpleto, puno pa nga ng masiglang enerhiya, at ang kanyang kinabukasan ay puno ng pangako. Ang ilang 100 Tribulation Insight Avatar ng mga cultivator ay deformed pa nga. Maaaring mahirapan pa nga ang mga avatar na ito na mag-activate. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang avatar sa harap niya, halos kalahati ng taas ng isang tao, nakahawig ng isang matabang na sanggol. Hindi napigilan ng iba ang kanilang pagtawa nang makita ito. Ang avatar ay katulad lamang ng may-ari nito. Mataba, bagamat desente ang pagkakumpleto ng avatar, at sagana ang primal energy. Palihim na napapalakpak si Duanxing sa loob, ito ba ang 8th disciple ng Evil Sky Pavilion? Sa ganitong talento, paano siya maaaring baliwalain sa hinaharap? Tungkol naman sa 9th disciple, hindi na kailangang banggitin pa. Malawak na kumalat ang chismis na ang 9th disciple, si Siyu Honor, ay may mas nakakatakot pang talento, na nakapasok sa Divine Court Realm sa loob lamang ng 5 taon, hindi pa nagagawa at walang kapantay. Medyo nahiya si Xiaoyu. Pagkatapos ng lahat, mas maaga siyang pumasok sa pavilion kaysa kay Zhu Honghong, at halos perpekto na ang kanyang Clear Jade technique, gayunpaman hindi pa siya nakakalusot. Nang makita ang avatar ni Zhu Honghong, nakaramdam siya ng bahagyang kawalan ng balanse sa kanyang puso. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, casual na iwinasiwas ang kanyang kamay. Sa isang whoosh, isang kaong kumikinang nalila ang nahulog sa harap ni Zhu Honghong. Medyo naguluhan si Zhu Honghong, Master, ano po ito? Ipinagkakalob ko sa iyo ang tear-stained gauntlets.
Umaasa akong magagamit mo ito ng maayos. Nang marinig ito, labis na naantig si Zhu Honghong kaya't napaluha siya, at lumuhad siya, "Salamat po, Master." "Salamat po, Master." Pagkasabi nito, muling iwinasiwas ni Lasho ang kanyang kamay, at agad na nahati sa dalawa ang kahon. Marahil ay likas na tugma ang sandatang ito kay Zhu Honghong, dahil pagkatanggap niya nito, nakarinig siya ng dalawang malutong na click at madaling naisuot ang mga gauntlet. Aktibo na ang tear-stained box. Pagkilala sa may-ari, Zhu Honghong. Gantimpala, 1,000 merit points. Nanunood si Duan Xing, naglalaway, "Congratulations, 8th brother." Ngumiti si Xiaoyu, "Congratulations, old 8th." Tunay na naiinggit si Ming Shiren, talagang matibay ang bagay na ito. Siyempre, kahit ang Jade Blade ni Senior Brother ay hindi ito kayang hiwain. Talagang jackpot ka. Pagkasabi nito, naisip ni Ming Shiren sa sarili, matibay ang sandata, pero talagang pangit. Kailangan ko pa itong purihin ng ilang beses. Labis na natuwa si Zhu Honghong at labis na nagustuhan ang mga gauntlet. Hindi po bibigwin ng disipulo ang mga inaasahan ng master. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumango. Napansin niya na mabilis na tumataas ang katapatan ni Zhu Honghong at umabot na sa isang matatag na antas. Ito ay naaayon sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ay ibinaling ni Lasho ang kanyang tingin kay Xiaoyu, "Sa iyong pananatili sa Imperial Palace, nahuhuli na ang iyong paglilinang." Namula si Xiaoyu nang marinig ito, nakaramdam ng hiya, sisikapin pong magpakahusay ang disipulo at tuparin ang mga inaasahan ng master. Humajijek si Duan Xing, talagang dedikado ang master sa kanyang mga disipulo. "Labis ko kayong hinahangaan, Elder." Sinulyapan siya ni Lasho, "Duan Xing, mahusay ang iyong ginawa sa Cloud Illuminating Forest. Natural, hindi kita pababayaan. Ngayon, humiling ka, at susubukan kong tuparin ito." Labis na natuwa si Duan Xing nang marinig ito at mabilis na yumukod, "Hindi po ako nangangahas. Karangalan ko po ang tumulong sa Elder, paano ko po maaangkin ang kredito?" Tumango si Lasho, "Napakabuti. Hindi ganoon ang paraan nito. Hindi ba dapat may ilang mas magalang na salita pa? Hindi ko pa nga nagagawa ang aking kahilingan. Inaasahan mo bang itatago ko ang lahat sa aking sarili?" Habang balisang iniisip ito ni Duan Xing, muling nagsalita si Lasho, "Kung alam ng Underworld Sect ang kanilang lugar, hindi na nila guguluhin ang Demon Slaying Sect sa hinaharap." Sa pahayag na ito, ang Demon Slaying Sect ay hindi bababa sa napangalagaan. Tungkol naman sa iba pang mga kahilingan, sino ang mangangahas na maging labis na maluho? "Salamat po, Elder. Ihatid niyo sila. Kung wala ng iba, magsihiwalay na ang lahat." Pagkasabi nito, tumayo si Lasho at bumalik sa Eastern Pavilion. Kasabay nito, sa Longevity Tranquility Palace sa Divine Capital Imperial City, "Lola, si Xiaoyu ay mula sa Evil Sky Pavilion. Dapat kayong mag-ingat sa kanyang mga salita." Ang prinsipe na nakatayo sa palasyo ay walang iba kundi ang kasalukuyang Crown Prince ng pamilya ng hari. Ang Empress Dowager, na bahagyang nakapikit ang mga mata, ay nagsalita sa isang mahigpit na tono, "Gusto mo rin bang makita akong mamatay?" Bahagyang nagbago ang mukha ni Liu Ji, at agad siyang lumuhad, "Hindi po nangangahas ang apo. Natatakot lamang po ako na may mangyari sa inyo." Kalmadong sumagot ang Empress Dowager, na umiling, "Kung may mangyayari sa akin, nangyari na sana iyon sa Heavenswell Garden. Bakit pa ito maghihintay hanggang ngayon?" Matapos ang insidente sa Heavenswell Garden, nakaramdam na siya ng paggimbal sa alinmang prinsipe. Nagmamadaling sinabi ni Liu Ji, "Tiyak na bibigyan ko kayo ng paliwanag tungkol sa bagay ng ikalawang kapatid, pakiusap, huwag niyo na itong dibdibin." Pagkasabi ni Liu Ji, nagsalita si Li Yunjiao, na nakatayo sa tabi, "Kamahalan, mayroon po kaming gustong sabihin, ngunit hindi po kami sigurado kung nararapat." Si Li Yunjiao, pagkatapos ng lahat, ay isang pinagkakatiwalaang tagapayo ng Empress Dowager, at kinailangan ni Liu Ji na bigyang pansin ang kanyang mga salita. Nagpatuloy si Li Yunjiao, "Hindi na maaaring ipagpaliban pa ang sakit ng Empress Dowager, binigay na po ng kamahalan ang kanyang pahintulot. Kung tunay pong nais ni kamahalan na magpakita ng pagmamahal sa magulang, dapat po kayong maging mas maunawain sa kondisyon ng Empress Dowager."
Tumingin si Li Yunzhao sa labas ng palasyo at ibinaba ang kanyang boses. Ang pagkamatay ng ikalawang prinsipe ay labis ding nagpalungkot sa Empress Dowager. Dapat na po kayong tumigil sa pagbanggit nito sa harap niya. Tumayo si Liu Ji at yumukod, Lola, mayroon po akong personal na gwardya na may malalim na paglilinang. Yamang pupunta po kayo, ipapasama ko po siya sa inyo. Iwinasiwas ng Empress Dowager ang kanyang kamay, hindi pa rin iminumulat ang kanyang mga mata, sige na. Magpapalam na po ang apo. Umurong si Liu Ji mula sa Longevity Tranquility Palace, at pagkalabas niya ng palasyo, sumunod sa kanya ang kanyang mga gwardya. Naglakad si Liu Ji nang nakapamaywang at sinabi, sabihin mo kay Jiang Liang na samahan ng Empress Dowager sa Evil Sky Pavilion. Aasikasuhin ko ng mabuti ang kanyang pamilya, at dalhin mo ang ulo ni Jiang Aijian. Gagantimpalaan siya ng malaki. Pagkaraan ng isang linggo, si Lasho ay nasa Eastern Pavilion, pinag-aaralan ng Heavenly Writing hanggang sa umabot sa sukdulan ng kanyang pambihirang kapangyarihan. Matapos umabot sa sukdulan ng pambihirang kapangyarihan, ang patuloy na pag-aaral ng Heavenly Writing ay tila nagpapataas lamang ng bilang ng mga pananaw. Gayunpaman, tumigil pa rin si Lasho at binuksan ang interface ng sistema upang suriin ang natitirang buhay niya, 6,574 na araw. Ang paglusot sa siyam na dahon na yugto ay magpapaikli sa kanyang buhay. Kung sapat ang reversal cards, maaari ba niyang malagpasan ang hadlang na ito? Muling pinag-isipan ito ni Lasho. Mayroon pa siyang 22 reversal cards. Casual na gumamit si Lasho ng isa, at tulad ng dati, ang masiglang enerhiya sa paligid ng Eastern Pavilion ay nagtipon patungo sa kanya. Kumpleto na ang pagtitipon, at ang kanyang natitirang buhay ay nagpakita ng 6,874 na araw. Tila naapektuhan ito, ang siyam na dahon na yugto at ang haba ng buhay ay magkakaugnay, at ang reversal cards ay magiging mas mahalaga pa. Sa kabutihang palad, hindi tumaas ang presyo. Tila hindi naapektuhan ang presyo ng reversal cards. Pagkatapos ay tumingin siya sa interface ng sistema at nakita ang dalawang side task na may kaugnayan kay Yu Shangrong, isa para sa haba ng buhay ng Fragrant Grass, at ang isa pa para sa bagong Heavenly Writing Scroll. Parehong hindi pa kumpleto ang mga gawain. Malinaw na malapit ang kaugnayan ng Fragrant Grass kay Yu Shangrong, at sa Longevity Sword. Naisip ni Lasho ang espada na iyon. Kasabay nito, sa Reflection Cave, nakaupong nakahalukip-kap si Yu Shangrong. Kakaiba, ang Longevity Sword ay naglabas ng pulang sinag, na parang may nararamdaman, at paminsan-minsan, isang mahinang pulang enerhiya ang lumulutang at pumapasok sa kanyang katawan. Nang bumaba ang gabi at lumakas ang liwanag ng buwan, tumahimik ang Longevity Sword at hindi na gumalaw. Bigla, mahinang umungol si Yu Shangrong, at lumitaw ang isang guhit ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Parusa para kay Yu Shangrong, iminulat niya ang kanyang mga mata at bumantong hininga, na tila hindi nagulat sa resulta. Tulad ni Shibuya, sinubukan niyang lumusot matapos mapigilan ang kanyang paglilinang. Sa kasamaang palad, nauwi ito sa kabiguan. Yamang hindi nakahanap ng paraan si Shibuya upang sirain ito, paano pa ang sinuman. Ngunit ganoon talaga ang mga tao, hanggat hindi sila tumatama sa pader, hindi sila babalik. Hinaplos ni Yu Shangrong ang Longevity Sword sa kanyang kamay at umiling, na nagsasabing, hindi ako mamamatay. Pagkasabi ng mga salita, biglang may boses na nanggaling sa likuran, sinusubukang sirain ang banal na sumpa. Sandaling natigilan si Yu Shangrong, pagkatapos ay lumingon at nakita si Lasho na nakatayo ng nakapamaywang, na nakatawid na sa harang.